concert, Christmas kantata noon, na itong 7 churches na ito magsasama-sama. Mhm. Ako noon, ako ang soloist doon sa lahat ng churches na yon. 7 churches, ako ang soloist sa kantata. May ganon. Ayun. Marami kami doon, siguro mga almost 100 kaming kakanta sa choir. Mhm. Hindi siya pinapansin. Dahil ang class ko yung kanilang bass. yung bass nila. yung bass nila. Yung Ba taga yun? Cebu. Yung class namin kasi pogi. Ganon. alam Kinikilig. mo naman yung kahit yung araw may crush na. Pero yung Oo amin, naman. wala yung nagsasabi. Basta sa loob lang namin. Kimkimin. Oo. Parang so gano'n, hindi ko napapansin si daddy nun. Mhm. So, si daddy pala, gusto na sa akin noon. Mhm. No? Mhm. Yung iba yung mga tingin-tingin niya, tapos bigla siyang tatabi sa akin, may mga itinatanong sa okay naman sa akin kasi casual ako sa kanya, wala akong crush sa kanya. Siya pala may crush sa akin. Ganon. So, ganun nangyari, nagkaroon kami ng kantata, tapos si daddy, meron siyang girlfriend noon. Previous Mhm. Pero, kaya nag-break sila dahil ang daddy, meron siyang prinsipyo. Kasi sinabi daw ng pamilya ng kanyang girlfriend na, Mm. kung bubuhay mo ba yung anak ko, pastor ka lang, parang hinahamak siya. Mm. Tapos nakita niya na hindi siya maipagtanggol ng kanyang girlfriend. Mm. So, parang nakipag-break sila. Hindi ko lang paano. So, from then on, kahit girlfriend niya yung babae niya, parang yung iba yung simpatya niya sa akin. Kasi nakikita kami sa mga fellowship eh. Mm. Parang yung ibang nararamdaman. Mm. Kaya pinag-relate na yung damdamin na yun. Matagal na girlfriend. So, during that kantata, yun, parang nagpakita na sa akin ng meron siyang intention. Kasi break na sila. Kaya ako naman wala eh. Dahil iba ang aking crush eh. Bay. Ibang crush ko, hindi ka. Pero, alam mo siya, masugid. Kasi pinagpe-pray daw niya. Bago ako sabing gano'n, bago ako 27 or Ay, ganon. kailangan meron na akong asawa or gano'n. Before 30 niya, kailangan meron na akong asawa na talagang compatible kami sa ministry. Sure, do? Tsare, magaling siya sa music. Magaling din ako sa music. Nung panahon yun, ngayon di na. So, yun ang nangyari. Maya-maya, yun. Bigla nang dumalaw sa bahay. Yun na. Sabi ko, ano ba to? Bilis-bilis naman itong lalaking to. Parang ako, alam mo, marami na ako nabasted eh. Sure, Di po. Pang-ilan na ba si daddy? Pang-ilan na si daddy? Ay, hindi ko naman siya Ay, hindi mo nabasted. binasted. Ano na yan? 1, 2, Wow, dami. mga 3 na yung nababasted. Grabe siya, oh. Nahihilig ako pag mayabang. Oo. Isa ko, ayoko ng ugali. Mm. Hindi ko in-entertain sa bahay. Hindi ako umarap. Sabi ko, tay, ikaw umarap dyan. Ayoko. Talaga? Ganon? Ganun ako kabagsit. Ang suplada mo Tapos, pala. sada ako. Yun nga, nanligaw na siya. Ganun. Siyempre, nagtatrabaho ako ng sa Lutheran. Sa mesa, old mesa. Nag-iinit yan doon sa kanto para ihatid ako sa 10th Avenue. Kasi sa 10th Avenue kami nag-iintay doon sa galing siya sa trabaho ng CLC. Kasi nagpa-part-time sa CLC nun eh. Tapos, susunduin niya ako doon sa kanto. Ihatid ako sa bahay. Yun, nag-start na, siyempre, nahulog ng loob mo kasi mabait naman, ang gano'n. Hanggang sa naging, yun nga, Close na kayo. nakahulihan. Close na kami. Yun. Pero sinabi nga, alam mo, sabi nga gano'n, matagal na kita yung pinag-pray. May gano'n. Oo, matagal na daw na. Sabi ko, hindi ko alam yan ha. Pinag-pray mo. Oo, sabi gano'n.
Kasi gusto ko, ang sinasabi sa akin ni Lord na ikaw ang magiging lifetime partner. May ganon. May mga ganong mga usapan. Kaya sabi ng gano'n, kung ako yung sasagutin mo, gusto ko, magpapakasal tayo sana. Gawa! Bilis naman. Agad-agad. Yun. So, mga 1 year kaming tapos after that, sinagot ko na siya. Nung sabi niya, gusto ko magkaroon ng, ba tayo, magpakasal. Ako 26 na, magte-26 na ako, no? Siya magte-27. Matanda ka na rin pala. Ganun. Matanda na kami pareho. Matanda na siya. Kaya ako 26, kinasal kami, 26 ako, 27 siya, kinasal kami. June 18, 1967. Doon kami kinasal sa Grace Testament Church. Puso kasi noon, merienda lang mga yung mga handaan. Finger foods ka lang. Merienda lang. Meron ka lang cake, may pansit. Hindi ka mukha ngayon sobrang bongga. Ang aming timbers noon ay, teka, nakalimutan ko yung team. Ang aming timbers sa aming Timbers, nalimutan mo. Hindi ko nakalimutan. Joshua, Joshua 24:15. Yun ang nakalagay doon sa aming as for me and my house, we will serve. Yun ang verse nyo. Yun ang aming wedding verse. Talaga? As for me and my house, we will serve the Lord. At natupad naman namin yan, di ba? Yun ang aming team verse. Tapos, ang aming kanina, yun ako naging ninang sa Ninong from Peters College of Bible, si Mr. Leo Leader. Tapos si Mr. Katan, isang elder sa Tondo Christian Church. Tapos si Mr. tapos si Ma'am Hilda, isa pa isa pa kaming si Ma'am Arban, si Pat Arban, si Mrs. Pat Arban, siya ang soloist namin. Ang kinanta na aming na aming wedding song, Submission. Hindi ko alam yun. The path that I have trod has brought me nearer, God. Though it led through sorrow's gate. Yun ang aming team. Hymn ba yan? Hymnal yan? Hindi, isa sa mga solo from favorite songbook. Submission. Meron ako rito may copy. Kantahin mo nga minsan, tas videoan mo, ha? Okay. So may assignment ka na naman, bago. Wedding song namin, Daddy. Hindi ko alam, ngayon ko lang nalaman yan. Yung ang verse natin, Joshua 24:15. Me and my house, we will serve the Lord. Yung song nyo, hindi ko alam, ngayon ko lang nalaman yun. Yun ang kinanta ni Ma'am Arban. Yung aming soloist. Kantahin mo at videohan mo, ha? Para sa akin. Para aralin ko din, para pag may kasal, kakantahin ko rin. Meron pa ako isang kinakanta sa kasal. Yung Perfect Love. Ay, alam ko yun. Yung isa hindi. Perfect love, all human transcending. Alam mo yun? Oo, kinakanta ko yun. Kinanta mo yata yun. Kinanta mo yun sa kasal ko. Kinakanta ko noon na wala yung kopya ko yung God for the others, God for the others and God for the Lord. Nawala yung kopya ko noon, ano ba yun? God for the Lord. Bakit na sa internet ko? Mami. Kopya, no? Ano? Gandang hapon.